So, ilang percentage ba ng sunlight yung ating kakailanganin sa ating kakao? Alright po, 50 to 75% po ng sunlight tatama po sa dahon. Alright? So, wag din po naman na 100% na sunlight. Kasi masusunog din po yung ating mga dahon, lalo na yung mga bagong sibol o maliliit pa. Ayan po. Lalong po sa mga 4 years old below na kakao. 4 years old below na kakao, dapat maximum na 75% na sunlight. Ang kakao po, kaya lang po niyang sumagupa ng 100% sunlight kapag siya po ay 5 years old and above na. Alright? So, 5 years old and above, kahit 100% sunlight, kaya na. Pero kung 4 years old kakao below, or 2 years old ba yan, 3 years old, 1 year old, ayan, 50 to 75% lang po yung kanyang sunlight. Kaya importante na merong shading. Alright? Ito naman sa bearing area. Kailangan ng po niya ng 10 to 15% sunlight. Ano ba itong bearing area? Ito po yung sa crown banda. Ito po, ito. Ito po yung bearing area kung saan lumalabas yung mga bunga. Ayan. Hindi po dapat natatamaan ito ng sobrang init dahil dito po lumalabas yung mga bulaklak. Kapag sobra pong init, masusunog po yung bark at the same time yung bulaklak. Kaya baka mamatay lang. Alright? So later po, may ipapakita po ako na picture paano maiwasan na masunog yung bearing area sa sunlight. Ayan po. So yan po yung principle. Sa dahon, 50 to 75% sunlight. Sa bearing area, 10 to 15% sunlight. And then, ayan, kailan ba yung tamang timing sa pag-pruning? O yan po. So after peak harvest and sunny season. So after po nating mag-harvest ng mga bunga, ayan, at the same time, maaraw, dyan po tayo mag-pruning. Kung ngayon po, namumulaklak po yung mga kakao natin, wag po muna nating i-pruning. Antayan muna natin na maka-harvest. Or kung wala talaga kayong ibang time na mag-pruning, pwede naman po. Pero dahan-dahan lang na hindi maalog yung mga bulaklak o yung sanga. O meron kang assistant na hahawak sa sanga tapos ikaw yung magpuputol para hindi masyadong maalog. At the same time, wag pong mag-pruning kung tag-ulan. Alright po? Kasi kapag nag-pruning po tayo ng tag-ulan, dyan po malakas umaatake yung mga piste. At saka yung disease na tinatawag na VSD. Yan, normal po yan sa mga bakterya, mga fungus na kapag maulan, wet, dyan po sila malakas. Pag sinugatan mo yung kakao, dyan po papasok sa sugat yung mga sakit ng kakao. Ayan. Ayan po. After harvest and sunny season ang ideal na magpo-pruning tayo. Alright. Tapos, ayan. 3.5 to 4 meters po ang ideal na height sa kakao. Alright? So kung ang kakao po natin lagpas na po ng 4 meters, putulin na po natin hanggang 4 meters line. Ang advantage po niyan dahil example, napakahangin ng inyong lugar din, or binabagyo, kapag 4 meters below po, hindi po siya madaling matumba sa hangin or mabunot. Ayan. So, although kung mabagyuhan, mauupaw yung mga dahon, pero at least nakatayo pa rin yung kakao. Kasi after naman, dadahon yan naman ulit. At the same time, abot kamay lang yung pag-harvest natin. Alright? Kasi kung ang kakao mo 8 meters na, 7 meters, naku, napakatangkad na niyan. Baka yung tag-harvest mo, aakyatin, mahulog. Yung income mo sa kakao mo, kulang pa pang bayad sa ospital. Alright? So, 3.5 to 4 meters, ideal height ng kakao. At saka po, kailan po magsisimula yung unang pruning? May nagtatanong, sir, kailan ba mag-start ng pruning? Pag 6 months old na ba yung kakao ko, pwede na ba i-pruning? Wag po. Magsisimula po ang first pruning kapag ang kakao po natin ay 14 to 16 months old. Okay? 1 year, 13 months, 12 months below, wag po munang i-pruning. Dahil yung mga dahon, kailangan pa niya for photosynthesis para lumaki. Alright? So, i-record po natin kailan natin tinanim yung ating mga kakao.
Kasi pag 14 months na, 16 months, pwede na mag-start mag-pruning. O kung matakot talaga kayo, pwede nyo akong i-chat sa aking Facebook Messenger. Send nyo yung picture. Sir, pwede na ba itong i-pruning? Ayan, titingnan ko sa picture nyo. Ayan. Alright, so message nyo lang ako. Next. Anyways po, ito po ang principle ng pag-pruning bago ko makalimutan. Champagne glass po. Kung meron po kayong champagne glass sa inyong bahay, yan po yung principle. Ayan, pansinin nyo po ito. Ayan, nakikita nyo po yung parang baso. Yan po. Yan po yung champagne. Ayan. Sa gitna, makakapasok yung sunlight. Alright. Yun. Okay. And then, ito po, height of pruning. Na-discuss na natin kanina, 3.5 to 4 meters ideal height. Ang height po yan, hindi po nagmumula sa hindi po nagmumula sa crown. Kung hindi, mula po sa ground. Ayan, pwede kayong kumuha ng kawayan or kahit anong kahoy na pwede nyong ma-measure kung lumagpas na ba ng 3.5 or 4 meters. Ayan, so yun. Anyways po, by the way, bago tayo magpatuloy, sa mga gusto pong magpa-advertise sa aking ginagawang webinar, kasi marami na pong nagfa-follow sa ating page, meron pong nagtanong sa akin, sir, pwede bang makapag-advertise sa iyong webinar? Ayan, may mga product po kayo dyan. Pwede ko pong i-promote yung product nyo, ilalagay ko po yung logo nyo sa front at back page natin ng ating webinar. At the same time, bibigyan ko kayo ng isang slide ng inyong, kung meron kayong cover dyan, isang slide, mga details ng inyong product or services. Yan. Mas maganda yung mga related sa mga farming na mga business. Ayan. Tapos, ilalagay po natin yan sa ating Facebook at YouTube account. Ayan. At the same time, at least 4 videos po or webinar isasali ko o ipopromote ko kayo. Ayan. 1 month po 1 month. At least 4 videos nakasali po yung pag-promote ko sa inyo hang gusto nyong i-advertise. Alright? At least po yan. Kung makagawa tayo ng 5 videos, mas maganda. Pero 4 videos lang po at least. Ayan. And then, magkano ba? Ayan. So, only dati po, offer ko po ito ng 1,600. Pero ngayon po, 899. Bigyan natin ng discount. 899, isang buwan po, ipopromote po natin yung inyong gustong i-advertise. Alright. So, continue tayo. And then, ito po, branch for middle shade. Alright. So, kanina po, nag-mention tayo na ang bearing area 10 to 15% lang na sunlight. Ito po sa kabila, tingnan nyo po. Mali po yan na pagka-pruning. Bakit? Kasi, ayan po, napakaluwag sa gitna. Ayan, pag dumaan yung araw dyan, nako, 100% sunog dito sa gitna. Kaya yung iba, may mga bunga na nasusunog, umiitim, or may mga bulaklak, hindi na tumutuloy sa paglaki. Ito po sa kabila, ito po yun. Ayan, at least po, yung gitnang bahagi, hindi po siya talaga matamaan ng 100% na araw. Ito po para maprotektahan yung bark at saka mga flowers. Alright? So always remember po, protect the middle of the tree. Alright. Yun. Tinyo tayo. So ito po, prone inner jurkit. Ayan. So remove small branches 40 to 60 cm. Ang jurkit po, ito po yung area na ayan, ito po. Ito pong jurkit. Ito po. Ayan. Mula po sa main branches, 40 to 60 cm, at least wala pong mga maliliit na mga sanga. Ayan, pansinin nyo po. Dito walang maliliit na mga sanga. Ayan. Kasi, mayroon po dyan, marami pa rin lumalabas na mga bunga. Ayan. So, at least po, yung mga maliliit na sanga, dito lang sa dulo banda. Okay? So, ayan po. At least may guide kayo na picture. Alright. Yun. 40 to 60 cm mula po dito sa dito po sa crown, pinaka dulo ng crown hanggang dito sa branch, 40 to 60 cm. Alright. Wala mo ng mga small branches. And then, ayan, paano ba natin malalaman yung mga sanga na ating tatanggalin? Ayan po, ito po yung tinatawag na skirt and cross pruning.
Ayan po. Tanggalin po natin yung mga branch na nagiging dahilan para merong magiging X. Ayan, ito. Pansinin niyo po ito, parang crossing. Ayan, na meron pong dalawang sanga na nag-cross. Ang gagawin po natin, ang isa sa kanila, tanggalin natin. Ayan, itong may red, ito yung tanggalin natin. Tapos dito naman sa kabila, ito, meron din nag-crossing. Ayan po. So, tanggalin po din natin yan. Ito naman, papupunta siyang maging, ito naman, downward po, going downward na mga sanga. Tanggalin din po natin yan. Ayan, ito sa kabila, going downward. Okay, ang iiwan po natin ng mga sanga, itong mga naka patag or naka slanting. Alright? Okay. So bakit natin tatanggalin yung mga naka downward? Dahil po yan, hindi na po yan malusog na sanga. Bakit? Hindi na po yan tinatamaan ng sunlight kasi natatabunan yan ito sa ibabaw. Kaya ito, weak na ito na branch. Kaya tanggalin natin. At the same time, pag lalaki itong mga naka-downward na sanga, pag may mga kariton kayo, mahirap makapasok. At saka yung airflow din, mahirap makapasok dito yung airflow pag may nakahambalang na mga sanga na naka-downward. Alright? So, yan po. Then, meron din tayong tinatawag na cross-fit pruning. Pansinin nyo po, kung ang kakao nyo merong mga ganito na mga sanga, parang nagkukumpul-kumpul po. Ayan, parang paa ng uwak. Kaya tinatawag na crossfit. Ayan, tanggalin po natin yan. Remove small branches from prone sites. Ayan po, lumalabas po ang crossfit pruning sa mga lugar kung saan nag-pruning kayo before. Example, nag-pruning kayo dito. After 2 weeks po, meron pong lalabas dyan ng mga maliliit na mga sanga. Okay? So, yan po. Magiging crossfit yan pag hinayaan natin. Kaya tanggalin po natin yan. Yan. Alright? Next, meron tayong tinatawag na dead pruning. Alright? So, remove sick and dead branches. Kung may mga sanga po sa inyong kakao ng mga patay, itim, tanggalin po natin yan kasi may mga tumitira po dyan ng mga fungus. At the same time, tanggalin din po natin yung tinatawag na chupon. Ayan po. Ito po. Pag may mga sanga po na naka-straight, ayan, naka-straight po. Hindi po yan normal na sanga. Ang kulay niyan parang light brown. Hindi po siya talaga yung sanga. Tanggalin po natin yan. Alright? Yun. Ang normal na sanga po, nakapatag, nakadapa, or nakaslanting. Itong sa gitna, hindi to nakatayo talaga dito. Sa sa kabilang side ito. Nakaslanting pa rin to, pero sa kabilang side. Ito naman, nakatayo talaga to straight. Tanggalin po natin yan. Bakit? Naharangan po niya yung sunlight dito. Alright. So, yan po yung dead pruning. And then, meron din tayong tinatawag na tip pruning. Ayun yung tip pruning. Habang tumatagal po yung kakao natin, lumalapad yung sanga niya, mag-aabot po yan sa kabilang mga puno. Ayan. Huwag po nating hayaan na yung isang kakao, saka isang kakao, mag-aabot po yung kanilang mga sanga. Bakit? Kasi dahil baka ito may sakit o may piste, madali po siyang mahawa. Alright? Madali pong lumipat yung mga sakit. Okay? Kaya at least po 10 to 20 cm meron pong gap sa gitna. Alright? Kaya yan po yung tip pruning. Yung dulo lang yung ating puputulin. And then, ito po ang maging itsura before and after pruning. Ayan. So, ito po. Kanina, hindi pa tayo naka-tip pruning. Nagkaabot-abot yung mga sanga. After po ng tip pruning, ito na po. Ayan, social distancing na sila. Alright? Kasi pag ito, nagdikit-dikit, madaling mahawa sa sakit. Okay? Ito, wala na, ito, meron ng distansya. Kaya maganda yan sa ating mga cacao farm. And then, meron tayong chupon pruning. Alright po. Remove water shoot or nutrient sucker. Sa mga kakao po natin, lalong-lalo na sa mga ilalim na part, meron po diyang parang biglang tumutubo na maliliit na sanga na parang tubig. Okay? Hindi po yan talaga sanga. Yan po ay water sucker. Okay? Sinisip-sip po nila yung mga nutrients ng abono natin. Okay? Kaya minsan, masasayang yung abono kasi sinisip-sip ng mga chupon. Kaya tanggalin po natin yan mga chupon. Okay, ang mga chupon po ay mga fake branches po yan. Hindi po yan branch talaga. Alright. And then, ayan, before we continue, I think malapit na matapos, bago ko ibigay yung panghuling kailangan nating malaman.
Meron din po tayong available na mga cacao seedlings pero selected areas lang po. I think as of now ang meron lang supply natin is yung connected sa amin na nursery Davao at saka Cebu po. Ang Tarlac po I think wala pang stock. Meron din tayong upcoming na seedlings sa Iloilo at saka Agusan del Sur. Alright, sa mga ibang lugar po hindi pa po kami nakapunta. Pero kung gusto niyo pong magkaroon na nursery sa inyong lugar, pwede po kayong makipag-coordinate sa amin. And then, pero meron tayong planting seeds po. Yung mga buto, similya ng kakao, we can deliver po nationwide via LBC. Yan, just message us lang kung gusto nyo yung buto na ginagamit namin, yun din yung buto nyo. Piling-pili po yan ng mga buto, hindi po yan ordinary lang mga buto, pang seedling talaga yan. Ibig sabihin, 100% po yan, mabubuhay talaga. Pero yung mga tutuloy na magiging seedling talaga, yung buto yan mabubuhay yan. Pero yung dami ng seedling na lalaki talaga, depende po yan kung paano inalagaan ng cacao farmer. Alright? Kasi kahit 100% po tutubo yung mga buto namin, hindi naman inalagaan ng maayos, hindi talaga lahat yan mabubuhay. Alright? So, meron po tayo niyan. And then, ang magiging supplier po natin yan, Rosette Cacao Farms. And then, meron din po tayong seminar po after ng ating COVID lockdown. Kaya sana maka-join kayo sa ating Cacao Prince Philippines para ma-priority po kayo. Alright, so collaboration po natin yan sa pagkandak ng training. Walang iba po, Rosette Cacao Farms din. Alright. And then, ayan po. Ano yung gagawin natin after mag-pruning? Ayan po. So after pong mag-pruning, the best po, mag-fertilize tayo. Of course, medyo na-stress yung cacao natin. Ayan, so kailangan niya ng nutrients. Ayan, para ma-boost yung kanyang immune system. Ayan, mag-abuno po tayo after mag-pruning. Pero we will just discuss a separate webinar about yung fog fertilizer. Alright? Yun. And then, ayan po. Wag po natin kalimutan. Sana makakuha po kayo ng ating mga e-books about cacao. Para ngayon po habang lockdown, pwede po kayong magbasa-basa ng ating e-books. I-send lang natin via email. Hindi po ito libre mga kababayan na. Meron pong counting charge, pero kaunti lang po para po sa email service at saka talent feeding ng mga admins natin na sasagot ng ating mga tanong. Habang kayo bumabasa, may mga tanong kayo, masasagot po yan ng ating mga admins. Alright? So, yun lang po. Yun po talaga yung mga basic po talaga ng pinakakailangan sa pag-pruning ng cacao. Yung mga actual po na demo, mga mas detalyado po, in the future po, sa actual training natin, magde-demo tayo about cacao pruning. Kasi yung training po namin na kinakandak, 2 days po yan. First day, lecture. Second day, demo. Alright? So, yung mga na-lecture sa first day, i-demo sa second day. Pero at least po ngayon, may idea na kayo kung paano pala yung tama at saka principle ng pag-pruning. Ayan po, kung may mga katanungan pa po kayo, just comment lang po sa ating comment section or message me sa aking messenger para masagot ko lalong-lalo na sa aking mga free time. During my free time po, pag hindi po talaga ako busy, I always answer yung mga tanong ng ating mga cacao farmers. Ayan po. God bless everyone and more power sa lahat ng mga farmers. Thank you for watching.